Hello, good morning. Today is Happy Easter. So, sa katabi, sabi natin, Happy Easter. Sa katabi, Happy Easter. Okay, today, gusto kong ibahagi ang salita ng Diyos tungkol sa muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Resurrection from the death. The last week, nagbubulay ako araw-araw tungkol sa kamatayan ni Hesus Kristo. So, ano ang kahulugan ng kamatayan ni Hesus Kristo sa atin? So, kaya kung ganon, ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay sa mga Kristiyano? Ito, pinaka-importante sa ating buhay, yung Kristiyano. So, kamatayan, yung pagkabuhay, yung dalawa, lahat yung dalawa, importante. So, kaya, sabi ko today, magpulay-bulay kayo ng sakripisyo ng krus. Kasi si Jesus Kristo ay namatay sa krus. Ito ang isang sakripisyo. So kaya dapat tayong magpulay-bulay tungkol sa sakripisyo, kahulugan ng sakripisyo ng krus. Kasi kung walang sakripisyo, walang bunga. So sa una, sabi ko sa inyo, so materials na nakuha mula sa sakripisyo. Kasi materials din naman makukuha mula sa sakripisyo. Alam nyo, sabi ko sa inyo tungkol sa Korean situation dati, 30 years ago, Korea, very poor country. But lahat ng mga nanay-tatay ko, sila'y yung araw-araw trabaho hanggang sa 10 p.m., minsan 12 p.m., trabaho sila ng mabuti. So kaya, kahit walang pera, gusto nila mag-invest para sa kanilang anak, education fee. So, isip nila, education. So, sakripisyo. Lahat ito sakripisyo. Kahit walang ulam, kahit walang pagkain, gusto nila magbigay ng pera para sa education fee. Education. So kaya, alam naming generation, yung dating generation, yung father's generation, mahirap na mahirap buhay. Pero masaya sila kasi yung pakihirap nila tama sa kanila, hindi para sa susunod na generation. So kaya, alam ko, I know my father, they are very hard life, very the poor life. But dahil sa kanilang sakripisyo, ako ay masaya ngayon. Pero masaya din ang magulang ko. So sabi nila ganito. So masaya ako, yung ako meaning yung mga magulang. Masaya ang magulang na pakihiram naming generation ay tama sa aming na lang. Kasi mawawala ng paghihirap sa susunod na generation. So kaya, yung paghihirap, yung suffering nila. But yung sulong sa akin. So materials din naman makukuha mula sa sakripisyo. So kaya, may tanong ako sa inyo, kung ganon, tanga pa silang nagbigay ng sakripisyo para sa iba? Tanga pa sila? Sa buong buhay, sila'y nagtrabaho, araw-araw, walang kakalakan, walang saya. Tanga ba sila? O matalino ba sila?
Kahit may pera sila, ayaw nila kumain ng marami, ayaw nila yung maglalaro sa labas, ayaw nila kumain sa labas, kumain sa loob, sa bahay, yung tipid. Okay, kung ganon, ang mga magulang ganito, tanga ba sila? Sila nagsasacrifice araw-araw at sila ba tanga? Sila ba magkaroon ng yung pagkawala? Alam nyo, si Jesu Cristo, ang buhay ni Jesu Cristo ba ay buhay ng sakripisyo o hindi? Buhay ni Jesu Cristo, maraming sakripisyo sa kanyang buhay. He can enjoy. Yeah? He can enjoy sa langit, yung maraming kagalakan kasi yung kasama ng Diyos. He can enjoy everything. Pero siya ay bumaba sa mundong ito. So maraming kahirapan tumarating sa kanya. At nasakripisyo niya ang buhay niya para sa iba. Kung ganon, si Jesus pa, tanga ba? Hindi. Matalino at He is a God. Siya ay isang modelo sa akin. Pero si Satanas, sinasabi ni Satanas sa atin, hey, you don't need to sacrifice. You don't need to sacrifice. Enjoy yung buhay mo. Enjoy mo ang buhay mo. Bakit kanyan? No need sacrifice. Don't need sacrifice. Ikaw tanga kung ganon. Yeah? Don't need sacrifice. Enjoy yourself. But alam natin, si Jesus Cristo na sacrifice para sa iba. So, ang magulang natin, din naman na nagsakripisyo sa kanyang sariling buhay para sa iba. Alam nyo, inilagay ng Diyos ganitong tao, si Jesus Cristo sa kanyang kanan. Ilagay niya si Jesus Cristo sa kanyang kanan. Bakit? Bakit ganito? Kasi sinasabi yung ganito, sakripisyo ay hindi pakakawala, kundi may gantimpala. Kasi sakripisyo hindi pakakawala, hindi mamawala, kundi may gantimpala. So kahit sakripisyo, maraming tao ayaw nila masakripisyo ang sariling katawan, sariling oras, kasi selfish natin, selfish. So kaya ayaw sakripisyo. Pero sakripisyo hindi mawawala, kundi may gantimpala. Ito ang kalooban ng Diyos. So kaya walang sakripisyo, walang gantimpala, walang sakripisyo, walang successful life. Kung gusto ninyo, yung tunay na yung pag-asa, tunay na pag-ibig, dapat tayo ay magsakripisyo sa ating buhay para sa iba voluntarily. Kasi si Jesus Cristo ay nagsakripisyo sa kanyang sariling buhay para sa iba. So, at isa pang bagay, democracy. Yung, alam nyo, yung democracy din naman nakuha mula sa sakripisyo. Walang sakripisyo, walang demokrasy sa bansang Pilipinas. Korea din naman, pare-parehas. Amerika, yung European people, pare-pare. Walang sakripisyo, walang demokrasy. Gusto mo ba yung demokrasy sa bansang Pilipinas? Alam natin, people power in Philippines. Korea may
18 movement in Korea. Yung alam natin yung people power in Philippines, yung maraming tao yung lumalabas, laban, ipaglaban, kalayaan. So kaya walang sakripisyo, walang tagumpay, walang sakripisyo kahit demokrasi, walang demokrasi. So kaya huwag kayong matakot sa inyong sakripisyo para sa iba. Kasi alam ng Diyos, lahat ng mga ganitong sakripisyo para sa iba. Ikaw ay mabuti sa paningin ko. Ikaw ay mabuti sa paningin ko. So kaya si Yesu Kristo namatay sa krus para sa mga tao. So kaya alam ng Diyos, ito din naman. Si Yesu Kristo ay namatay para sa iba, so kaya siya ay naupo sa kanan ng Diyos. Alam pa na yung EDSA people, EDSA power, people power. Maraming tao, tipon-tipon sa EDSA, yung ipaglaban, kalayaan. I know that. So kaya dahil dito, kayo din naman nakaroon ng kalayaan, yung demokrasi sa bansang Pilipinas. Alam ko, Korea din naman, May 18 movement in Korea, maraming tao pinatay sa sundalo ng Korean. Yeah? Maraming tao namatay. Maraming tao. Ito, yung walang sakripisyo, walang demokrasi. Kahit demokrasi, walang sakripisyo, walang demokrasi. Material din naman, walang sakripisyo, walang material. Walang pera. Alam nyo, isa pang bagay, isang England missionary, pinatay na sa Korea, 1866. Pangalan niya ay Robert Thomas. 27 years old died. Siya, yung dati, ito North Korea, map ng North Korea. Ito Pyongyang, and ito may dito, yung may river. Yeah? So kaya, yung Robert Thomas, siya ay punta dito. So kaya, dahil sa kanya, sabi niya, yung siya ay punta dito, yung isang bangko, malaking bangko, pero nahuli siya, nahuli. At yung mga Korean soldier, gusto nila magpatay sa kanya. At finally, only 27 years old. And then, siya ay sabi niya ganito, hello, bago papatayin ako, gusto kong ibigay yung Biblia sa iyo. At ito, yung batang lalaki, 12 years old. So kaya, ito Thomas pinatay, but yung isang bata, tinanggap niya yung Biblia. So kaya, dahil isang Biblia, yung mga Koreano nakpabasa ng Biblia, finally, ganito. Yung many people naging Kristiyano. Dahil isang tao, very young people, 27 years old, siya ay pinatay, pero many people, sila ay naging Kristiyano.
So kaya ito tinatawag ng mga Koreano, ito yung Pyongyang Revival. Pyongyang Revival 1907, Pyongyang Revival nangyari sa bansang Koreano, bansang Korea. So kaya ito, only isang tao, sa paningin ng mga tao useless kasi siya ay pinatay sa tabi ng yung mga Koreano, siya ay namatay. Pero isang patay, maraming bunga sa bansang Koreano. So, lahat ng mga Pyongyang people naging Kristiyano. So, ito din naman kahit yung spiritual na bunga, dapat merong sakripisyo ng isang tao. Dahil isang tao na si Jesus Kristo, maraming tao naging Kristiyano. So kaya isang sakripisyo, isang kamatayan. Kung walang isang sakripisyo, kung walang kamatayan, walang bunga, walang tagumpay, walang tagumpay ng spiritual na bunga. So kaya, sabi ko sa inyo, walang kamatayan, walang buhay. Walang bunga din naman, walang sakripisyo, walang bunga, walang tagumpay. So, mag-consider natin ganito, material na nakuha mula sa sakripisyo. Walang sakripisyo, walang material, walang pera. Sabi ko, sa inyong tatay, sa inyong nanay, minsan-minsan sila ay pupunta sa ibang bansa, OFW. Sila dahil sa kanila, maraming pera dumating sa bansang Pilipinas, sa inyong pamilya. So, dahil sa kanilang sakripisyo, kayo din naman nabubuhay ng mabuti. So, ito, walang sakripisyo, walang material. Demokrasya na nakuha mula sa sakripisyo. Walang sakripisyo, walang blood, walang demokrasy. Ito, sa pamamagitan ng historya ng mga Koreano, ng mga Pilipino, alam natin tungkol dito. At isang England missionary kamatayan sa Korea, dahil dito, maraming spiritual na bunga. Hindi Korean lamang. Philippine din, dahil sa kamatayan ng mga misyonero, dahil sa kamatayan ng mga pastor, dahil sa kamatayan ng mga leader, dahil sa mga sikam ng mga leader, dahil sa salita, dahil sa church member, maraming bunga nangyari sa ating bansa. So consider natin, walang sakripisyo, walang bunga. So walang kamatayan, walang buhay. At walang sakripisyo, walang tagumpay. Tagumpay, meaning resurrection. Walang sakripisyo. Walang sakripisyo si Jesu Kristo, walang tagumpay si Jesu Kristo. Walang sakripisyo ako, walang tagumpay ako. Walang sakripisyo kayo, walang tagumpay kayo. So kaya dapat meron sakripisyo sa inyong buhay. Kung gano'n, magkakaroon tagumpay kayo din naman. Gusto ba ninyo tagumpay? Magsakripisyo sa inyong sarili. Walang sakripisyo, walang bunga. So kaya dapat meron sakripisyo. Walang sakripisyo ng mga magulang. Pwede ba kayo mabubuhay ng mabuti, mga anak? Hindi. Sa buong mundo, walang sakripisyo, walang tagumpay, walang kabutihan. Sa buong mundo, maraming bagay, walang sakripisyo, walang pangyayari. So walang sakripisyo ang mga magulang, walang mabuting buhay
ang mga anak. Do you love Jesus? Do you love God? Sabi nyo, gusto ko ang Diyos. Walang sakripisyo, walang pag-asa. Walang sakripisyo, walang pag-ibig. Do you love Jesus? Can you sacrifice yourself? Do you love God? Can you sacrifice your time? Can you sacrifice ang oras ninyo? Do you love your family? Can you sacrifice yourself? Kasi I love my family. I can sacrifice for my family. Do you love your family? Jesus, saan si Jesus Kristo ngayon? Siya ay naupo sa kanan ng Diyos. Kasi siya ay nagkaroon ng sakripisyo ng sarili. Kung walang Holy Spirit, walang maaari sakripisyo. Hindi. Walang sakripisyo. You cannot sacrifice yourself. So, kung ang Holy Spirit magbigay sa iyo ng pag-ibig sa inyong puso, kung gano'n maaari kayo mag-sacrifice sa inyong sarili. So kaya, humingi kayo sa Diyos. Tanggapin ko, gusto kong tanggapin yung Holy Spirit sa aking puso. Gusto kong tanggapin yung Holy Spirit. Kasi upang masakripisyo ang sarili ko. Alam ninyo, yung Pastor Joe, Korean Pastor Joe, siya ay nagbigay 15,000 peso para sa ating church member last December. So kaya dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay punta sa yung samgyeopsal restaurant. So walang sakripisyo, walang masaya. Walang sakripisyo, walang kagalakan. So kaya magbulay-bulay kayo tungkol sa sakripisyo ng krus. Magbulay-bulay kayo, bakit sila'y masakripisyo? Bakit sila'y magsakripisyo sa kanilang sarili? Upang kuha ng bunga. Kukunin nila ang kaluluwa. Gusto ba ninyo ang kaluluwa ng maraming tao kung gano'n? Dapat meron sakripisyo. Ito sakripisyo ay krus. Krus, si Jesus Kristo ay namatay sa krus sa sakripisyo. Sana hindi kayo yung ayaw kong mag-sacrifice sa aking sarili. Kasi si Jesus Kristo din naman namatay para sa ibang tao. Kung ganon, kung walang tagumpay, yung walang sakripisyo. So kaya sabi ko sa inyo, today, magbulay-bulay kayo ng tagumpay ni Jesus Kristo. Tagumpay ni Jesus Kristo o totoo. Tagumpay, si Jesus Kristo ay nagtagumpay na. Siya ay nagkaroon ng tagumpay ngayon kasi siya ay naupo sa kanan ng Diyos. Siya ay tunay na tagumpay sa kanyang buhay sa pamamagitan ng sakripisyo. Kung walang sakripisyo, walang tagumpay. So kaya, ang kanyang muling pagkabuhay ay totoo. Alam nyo, si Jesus Kristo ay nabuhay na. Si Jesus Kristo ay nabuhay na kasi siya ay namatay sa krus, sakripisyo. So kaya ang kanyang muling pagkabuhay ay totoo. Totoo. So kaya, you have to believe this. Hindi nyo sabi ganito, walang muling pagkabuhay. So kaya, ayakong mag-sacrifice. Meron totoong muling pagkabuhay. Kasi namatay ni si Jesus Kristo. Siya ay namatay, totoo. Tunay na kamatayan.
Alam natin, kanyang muling pagkabuhay din naman, totoo, tunay na buhay. Ito tunay na buhay. So, isa pang bagay, muling pagkabuhay ay mangmula sa itaas. Alam natin, last week, sabi ko sa inyo, born again. Anong meaning born again? Born again, born from above. Born from above. Born from above. So kaya muling pagkabuhay, ang namumula sa born from above, sa itaas. Hindi na yung namumula sa baba, sa mundong ito. So kaya dahil dito, sinasabi ng mga taong yung makita ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, sila ikinakalat sa buong mundo ang yung gospel sa mga tao. Kasi tunay na yung pagkabuhay ay namumula sa itaas, hindi mula sa tao. Hindi mula sa tao. Yung pagmumula sa mga tao ay kamatayan lang. Pero yung pagmumula sa itaas, yung muling pagkabuhay. So, bagong buhay ay nangmumula sa Diyos. Bagong pagkabuhay. Bagong buhay mula sa Diyos. So, kaya yung bagong buhay, ibig sabihin, dapat kailangan natin yung kamatayan. Walang kamatayan, walang bagong buhay. So, new life begin with the totally death. So, walang kamatayan, walang bagong buhay. So, kaya kamatayan, yung dating pagkatao dapat pinatay. Dapat pinatay ng Holy Spirit. Dapat papatayin sa pamamagitan ng power of the Holy Spirit. Kasi yung lahat ng mga masamang bagay dapat papatayin ng Diyos. So, gusto nyo ba yung bagong pagkabuhay? Bagong pagkabuhay, kung gano'n, dapat kailangan natin yung Holy Spirit. Born again ay born from above. Born from above. Born from above, meaning mula sa itaas. Kailangan natin tanggapin yung lahat ng mga blessing mula sa itaas. So kaya dahil dito, yung born again Christian, yung heavenly, we have a heavenly touch. We have a heavenly power. So kaya tayo ay bagong born again Kristiyano. And dapat natin malaman isa pang bagay. Ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo. Ibinigay ng Diyos sa atin lahat. Lahat. Sa pamamagitan ni pagkabuhay ni Jesucristo. 2 Pedro chapter 1 verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na patuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Yung tinanggap na natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamumuhay ng tapat sa Diyos. So kaya, tinanggap natin, so kaya, ipinakaloob ng Diyos lahat ng mga bagay para sa atin. So Romans chapter 8 verse 32, kung naipakaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipakakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Naipakaloob niya sa atin yung kanyang bugtong na anak. So, hindi ba niya ipakakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Kung gano'n, anong bagay na ito? Ito, ang lahat ng mga bagay na mumula sa itaas.
From above. From above. Hindi mula sa baba. Hindi mula sa mundo. Hindi mula sa mga tao. Mula sa itaas. Mula sa itaas. Yung tagumpay ay namumula sa itaas. Hindi sa mga tao. Mula sa Diyos. So kaya, sa una, ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Yesu Kristo. Sa una, Yesu Kristo na mula sa itaas. Ito, si Yesu Kristo hindi mula sa mga tao, hindi mula sa mga yung mundo. Si Yesu Kristo na mula sa itaas. So, Holy Spirit na ibinigay bilang regalo. So, kaya ang sinumang sumampalataya kay Yesu Kristo, Holy Spirit ay ipinakaloob ng Diyos bilang regalo. So, kaya Holy Spirit din naman, tinanggap natin. Si Yesu Kristo, sa una, si Yesu Kristo. So, kaya dahil dito, the Holy Spirit din naman. Sa kasi, at buhay na walang hanggang. Dahil Holy Spirit, si Yesu Kristo, siya ay magkaroon na buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng Holy Spirit, ang buhay na walang hanggang. So kaya, kahit mamamatay tayo, pero hindi mamamatay dahil sa tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggang sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At sealed until going to heaven. Kasi yung Holy Spirit, sa pamamagitan ng Holy Spirit, tayo ay magkaroon ng sealing. Sealing, yung until hanggang sa puntahan ang kaharian ng Diyos. Meron pa, wisdom from above. Yung wisdom from above. God gave us the wisdom. So kaya kailangan natin yung bulay-bulay ng tagumpay ni Yesu Kristo. Ang tagumpay dahil sa tagumpay ni Yesu Kristo, yung lahat ng mga bagay na mumula sa itaas, yung ipinakaloob ng Diyos. So kaya tinanggap ko ang lahat ng mga ganitong yung banal na bagay mula sa itaas. Wisdom from above. And pag-asa ng muling pagkabuhay. Pag-asa ng muling pagkabuhay din naman. At tagumpay sa paghihirap. Kahit yung mga tao, paghihirap na buhay, pero magkaroon tayo ng tagumpay. Magkaroon ng tagumpay tayo kahit sa paghihirap. Yung divine character. So kaya, character din naman hindi mula sa mga tao, mula sa itaas. Wisdom mula sa itaas. Pag-asa mula sa itaas. Tagumpay mula sa itaas. Divine character mula sa itaas. It's a big regalo. Malaking regalo ito. Divine heritage. Heritage meaning, yung maraming heritage mula sa itaas. So kaya ibinibigay ng Diyos sa atin, ito sa'yo. Binibigay ng Diyos maraming tao heritage. So lahat ng mga Kristiyano yung nakakaroon ng heritage mula sa itaas. Meron pa, finally, tagumpay sa mundo. Tagumpay, finally, masasabihin natin, nagtagumpay na ako. Nagtagumpay na ako. So kaya, we can go to heaven. We can go to heaven. Ito, yung go to heaven sa ating final destination. So, magbulay-bulay kayo ng tagumpay ni Yesu Kristo. Ano ang ipinakaloob ng Diyos? Si Yesu Kristo isa, yung Holy Spirit, ang buhay na walang hanggang, yung sealing until going to the heaven. The wisdom from above,
pag-asa, muling pagkabuhay, tagumpay sa kayong paghihirap, tagumpay magkaroon ng tagumpay, divine character, divine heritage, tagumpay sa mundo. So, ibig sabihin, magkaroon tayo yung kaligtasan sa langit. Hallelujah. Hallelujah. Dahil siya ay magkaroon na tagumpay. Tagumpay ni Yesu Kristo. So kaya kung tayo ay sumunod kay Yesu Kristo, tayo din naman makakaroon ng tunay na tagumpay sa mundong ito, makakaroon ng kaligtasan sa langit. Hallelujah. So kaya, sabi ko sa inyo, pagkatapos ng pahihiram na panahon, magkakaroon tayo ng kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Ngayon, kahit mahiram na buhay dahil sa coronavirus 19, maraming tao yung gusto nila yung lumabas, gusto nila yung magtrabaho, gusto nila yung mamimiting sa yung mga Kristiyano, pwede tayong magtitipon dito sa simbahan ng Diyos, pero hanggang ngayon hindi pwede. So kaya, pagkatapos ng paghihirap na panahon, magkakaroon tayo ng kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Tayo ay magkakaroon ng kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Ngayon, mayroon na buhay, pero sooner or later, tayo ay magkakaroon ng kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Hallelujah. Hallelujah. Alam nyo, yung dati, yung plague disease sa European people, 14th century, 1/3 and kalahati Europe population ay namatay. Pero 100 million taong namatay estimated. Pagkatapos ng pandemic, may renaissance sa buong Europe. Sana kayong lahat, renaissance ng kaluluwa natin. So Juan chapter 6 verse 63, ang Espiritu nga ang bumbuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So kaya, the Holy Spirit only gives the life. Espiritu ay ang magbigay ng buhay sa atin. So laman ay walang anumang pinakikinabang. So kaya sana kayong lahat, kung gusto natin makita ang tunay na buhay, yung tagumpay ni Yesu Kristo, yung mag-focus kayo sa Espiritu ng Diyos. So ang mga salitang ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu. Salita ng Diyos ay pawang espiritu, pawang buhay. Pawang buhay. So kaya, sana kayo magbulay-bulay kayo ng Biblia araw-araw. Kasi ang mga salitang sinasalita ni Jesus Kristo sa inyo ay pawang espiritu, pawang buhay. So kaya, reading Bible, don't stop. Patuloy kayo magbasa ng Biblia araw-araw. Don't stop it. So kaya, patuloy-tuloy kayo magbasa ay manalangin kayo araw-araw. Don't stop. So kaya, ngayon din, alam ko maraming pamilya nagpabasa ng Biblia araw-araw, nanalangin kayo ng araw-araw. Alam ko. Kaya ito din mabuting bagay. So ito din naman mula sa itaas, banal na espiritu, banal na bagay, banal na kantimpala. So kaya,
gusto kong makita kayong lahat in someday dito yung tahanan ng Diyos. So kaya upang makita tayo ulit ng may tunay na Espiritu, Holy Spirit. So kaya sana sa pamamagitan ng papabasa ng Biblia, pawang Espiritu, pawang buhay. Makikita tayo ulit sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Araw-araw, NSCC Messenger and NSCC the Salitang Buhay. Amen? Okay. Sabay-sabay tayo. Tagumpay ni Hesus Kristo. Sabay-sabay tayo. Pakiulit. Tagumpay ni Hesus Kristo. Tagumpay ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Let's pray together. Maraming salamat po, Panginoon. Today is the Holy Easter. Ikaw, sana magbigay ng Holy Spirit sa mga church member ng puspos, ng mas marami sa kanila. Kailan yung kung saan sila magbasa man ng Biblia, kung saan man sila, kung kailan sila yung mapabasa ng Biblia na langin araw-araw, mabibigay kayo sa kanila ng Holy Spirit ng mas marami. Mas marami. Ikaw ay tunay na Diyos kasi ikaw ay buhay na walang hanggang. So, bibigyan mo po yung buhay na walang hanggang sa kanila. Tagumpay ni Hesus Kristo. Siya ay namatay na sa krus, pero yung siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggang. So, naupo siya sa kanan ng Diyos. So, kaya gusto namin din naman yung maupo sa paligid ng Diyos. So kaya sa lahat ng mga church member, bibigyan mo po yung mas marami Holy Spirit upang naintindihan ang salita ng Diyos yung sa karaniwang araw. Maraming salamat po. We pray in Jesus' name. Amen.